Sino po kayo at bakit niyo po inaaway si Mama Pat? Ang mga salitang iyon mula sa sarili kong anak na si Miguel ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ko. 12 taon. 12 taon akong nagpakapagod sa Dubai bilang nurse, tiniis ko ang inat, ang pangungulila at ang bawat patak ng pawis para lang maitayo ang pangarap na bahay na ito. Para sa kanila, ang bawat sentimong ipinapadala ko. Pero mayong nakatayo na ako sa tapat ng sarili kong gate, bakit ako na ang naging estranggero sa sarili kong tahanan? Lalo akong nanghina nang makita ko ang asawa kong si Noel na lumabas ng pinto at kasunod niya ang pinsang kong si Patricia na may malaking tiyan suot, ang gown na ako mismo ang bumili. Hinawakan ni Noel ang balikat ni Patricia habang nakatingin sa akin nang may pandidiri na tila ba ako ang basurang pilit na sumisira sa kanilang masayang pamilya. "Umalis ka na, Lourdes," malamig na sabi ni Noel. "Wala ka ng lugar dito." Sa sandaling yon, ang balikbayan box na puno ng pasalubong at pagmamahal na dala ko ay nawala ng halaga. Dahil ang pamilyang pinag-alayan ko ng aking buhay, matagal na pala akong kinalimutan. Sino po kayo at bakit niyo po inaaway si Mama Pat? Ang mga salitang iyon mula sa sarili kong anak na si Miguel ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ko. 12 taon. 12 taon akong nagpakapagod sa Dubai bilang nurse. Tiniis ko ang init, ang pangungulila at ang bawat patak ng pawis para lang maitayo ang pangarap na bahay na ito. Para sa kanila, ang bawat sentimong ipinapadala ko. Pero ngayong nakatayo na ako sa tapat ng sarili kong gate, bakit ako na ang naging estranggero sa sarili kong tahanan? Nanginginig ang mga kamay ko habang nakahawak sa gate ng aming bahay sa Davao. Pagbaba ko pa lang sa taxi, ang bilis na ng tibok ng puso ko sa pananabik. Bitbit ko ang dalawang malalaking balikbayan box na puno ng mga tsokolate, pabango at mga gamit na hiningi ni na Miguel at Joy sa akin noong huling tawag namin. Inisip ko ang mukha nila kapag nakita nila ako. Inisip ko ang yakap ng asawa kong si Noel. Pero ang gumati sa akin ay isang banner na nakasabit sa pintuan. "Welcome home, Mama Pat and Noel." "Miguel, anak. Ako ito. Si Nanay." Halos pabulong kong sabi, pilit na ngumingiti, kahit na nagsisimula ng manabo ang paningin ko dahil sa luha. Lumabas ang maliit na si Joy, ang bunso ko. Nung huli ko siyang makita, 6 na taong gulang pa lang siya. Ngayon dalaga na ang hitsura niya. Pero sa halip na tumakbo sa akin, nagtago siya sa likod ni Miguel. "Kuya, sino siya? Bakit niya tayo kilala?" "Umalis na po kayo, baka tumawag kami ng barangay," matapang na sabi ni Miguel. Wala akong nakitang kahit anong pagkilala sa kanyang mga mata. 18 taong gulang na siya, ang batang pinag-aral ko sa pinakamahal na school gamit ang perang pinagpuyatan ko sa ospital sa Dubai. Pero ngayon tinataboy niya ako. Bumukas ang pinto ng bahay. Inasahan kong lalabas si Noel at itatama ang lahat. Pero hindi. Ang lumabas ay si Patricia, ang pinsan kong tinuring ko ng kapatid, ang pinagkatiwalaan kong humawak ng pera ko dahil ang sabi niya ay bound sa utang si Noel at kailangan ng tulong sa budget. Lumuwa ang mga mata ko nang makita ang laki ng tiyan ni Patricia. Buntis siya. At ang mas masakit, suot niya ang silk nightgown na ako mismo ang bumili sa Dubai Mall para sana sa anibersaryo namin ni Noel. "Lourdes, bakit hindi ka man lang nagpasabi na darating ka?" Malamig na tanong ni Patricia. Walang bahid ng gulat o takot sa boses niya. Tila ba siya ang tunay na may-ari ng bahay at ako ang istorbo? "Patricia, anong ibig sabihin nito? Bakit nandito ka? Bakit, bakit ganyan ang ayos mo?" Naninginig ang boses ko. Eksaktong lumabas si Noel mula sa likuran niya. Hinawakan niya ang balikat ni Patricia, isang kilos na puno ng pag-aalaga. Pag-aalagang hindi ko naramdaman sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Tumingin siya sa akin, pero walang bakas ng saya. Puno ng pandidiri at inis ang kanyang mukha. "Anong ginagawa mo rito, Lourdes? Hindi ba't sabi mo masaya ka na sa Dubai? Na pera lang naman ang mahalaga sa'yo?" Asik ni Noel. "Ano, Noel? Ako ang nagpakapagod para maitayo ang bahay na ito. Ako ang nagpadala ng pambayad sa lahat ng utang mo. Paano mo nasasabing pera lang ang mahalaga sa akin?" "Pera lang ang binigay mo, Lourdes," sabat ni Patricia habang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Pero ako ang narito na may sakit ang mga bata. Ako ang narito na malungkot si Noel dahil wala ang asawa niya.
Noong kailangan nila ng nanay at asawa, nasaan ka? Nandun ka sa ibang bansa, nagpapakasarap sa pera. Nagpapakasarap! Humarap ako sa kanila. Hindi ko na mapigilan ang hagulgol ko. Patricia, alam mo kung ilang shift ang kinukuha ko sa ospital? Alam mo kung paano ko tinitipid ang sarili ko? Kahit kape, hindi ako bumibili? Para lang may maipadala sa inyo. Pinsan kita. Pinagkatiwalaan kita. Dapat noon mo pa nalaman, Lourdes. Ang pera nauubos. Pero ang atensyon at pag-ibig hindi nabibili ng remittance, sabi ni Noel bago niya senyasan si Miguel. Miguel, ipasok mo na ang kapatid mo. Huwag niyo nang pansinin ang babaeng yan. Naghahanap lang yan ng gulo. Noel, Miguel, Joy. Sigaw ko, pilit kong inaabot ang gate, pero mabilis itong nilok ni Miguel. Nakita ko ang pag-aalangan sa mga mata ni Joy, pero mabilis siyang hinila ni Patricia pabalok sa loob ng bahay. Umalis ka na, Lourdes, huling sabi ni Noel, bago niya itinulak ang balikbayan box ko palabas ng gate. Bumagsak ang kahon na punit ang gilid nito at lumabas ang ilang lata ng delata at ang manikang binili ko para kay Joy. Wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Nakapangalan na kay Patricia ang bahay na ito, kaya wala kang karapatang mag-iskandalo rito. Ano pa anong nakapangalan sa kanya? Pera ko ang ginamit niyo? Pero hindi na ako sinagot ni Noel. Isinara niya ang malaking pintuan ng bahay. Ang bahay na pinangarap ko, ang bahay na drawing ko lang sa kapirasong papel habang umiiyak sa Dubai ngayon, ay naging kuta na ng mga taong nagtaksil sa akin. Eksaktong bumuhos ang malakas na ulan. Nakatayo ako sa labas ng gate basang-basa kasama ang mga kahon na simbolo ng 12 taon kong sakripisyo. Tumingala ako sa ikalawang palapag. Nakita ko si Patricia sa bintana ng master's bedroom, ang kwarto namin ni Noel. Hawak niya ang isang basong gatas habang nakatingin sa akin ng may mapanuyang ngiti. Hinawi niya ang kortina at tuluyang pinatay ang ilaw. Dun sa gitna ng dilim at ulan naramdaman ko ang lamig na hindi ko naramdaman sa disyerto. 12 taon akong nawala para bigyan sila ng magandang buhay. Pero sa pagbabalik ko, ang tanging natira sa akin ay ang basad na puso at ang katotohanang ninakaw nila ang lahat sa akin, ang asawa ko, ang mga anak ko, at ang aking dangal. Hindi ako aalis. Hindi ako papayag na matapos ito sa ganito lang. Malamig ang sahig at amoy amag, ang hangin sa loob ng lumang bahay ni Nanay Rosa, ang aking ina na yumao na 3 taon na ang nakararaan. Ito ang bahay na kinalakihan ko, maliit yari sa luma at marupok na kahoy, at malayong malayo sa malaking mansyon na ipinatayo ko para sa aking pamilya sa kabilang kanto. Doon ko kinaladkad ang aking basang mga paa, at ang 2 balikbayan box na tanging natira sa 12 taon kong pagpapakasakit sa dayuhan. Habang hinihingal ako sa pag-aayos ng mga basang gamit, narinig ko ang kalansing ng gate. Inasahan kong si Noel iyon, na marahil ay natahuhan at susunduin ako. Pero ang tumambad sa akin ay ang biyenan kong si Aling Tisay. Hindi yakap o pag-unawa ang dala niya, kundi isang tingin na puno ng panghuhusga. "Bakit ka pa bumalik, Lourdes?" Bungad niya, hindi man lang pumasok sa loob. "Sana nanatili ka na lang dun sa Dubai. Maayos na ang buhay ni na Noel at ng mga bata rito, tapos bigla kang darating para manggulo." "Manggulo, Nay." Halos maputol ang hininga ko sa gulat. "Nay, ako ang nagpaaral sa mga anak ko. Ako ang nagpadala ng pambayad sa operasyon niyo noong nakaraang taon. Ako ang bumuhay sa inyo." Numisi lang si Aling Tisay, ang dating mabait na biyenan, na halos lumuhod sa akin noon para lang mangutang. "Pera lang ang binigay mo, Lourdes. Isang ATM card na walang kaluluwa. Pero si Patricia, siya ang nag-alaga sa akin nang hindi ako makalakad. Siya ang nagluto, naglaba at nagpuno sa pagkukulang mo bilang asawa at ina. Siya ang tunay na pamilya namin, hindi ang isang makinang tagagawa ng pera na katulad mo." Tinalikuran niya ako matapos bitawan ang mga salitang tilalason sa aking pandinig. Makinang tagagawa ng pera. Yun ang pala ang halaga ko sa kanila. Isang bangko na pwedeng palitan kapag may nahanap silang mas malapit at mas masunurin. Kinanukasan lumabas ako para bumili ng kape sa kalapit na sari-sari store. Ramdam ko ang mga mata ng mga kapitbahay na nakabantay sa bawat galaw ko. Ang mga marites na dati ay bumibati sa akin ng may malawak na ngiti tuwing nagpapadala ako. Nang pang-fiesta ngayon, ay nagbubulungan at umiiwas ng tingin. Kawawa naman si Patricia, baka ma-stress sa pagbubuntis dahil sa pagbabalik ni Lourdes. Narinig kong bulong ng isang babae.
O nga balita ko, ay iniwan daw ni Noel si Lourdes dahil may lalaki raw itong kano sa Dubai. Sagot ng isa pa. Napakayumang palad ko. Ganun pala ang kwentong ipinakalat nila. Ginawa akong masama para magmukhang banal ang kanilang pagtataksil. Eksaktong dumating ang isang makintab na puting SUV sa tapat ng store. Bumaba si Patricia, suot ang isang mamahaling maternity dress at may daladalang Hermes na bag regalo ko kay Noel nung nakaraang Pasko na akala ko ay itinago niya. Oh Lourdes, mabuti at nakalabas ka na, malakas na sabi ni Patricia. Sapat na para marinig ng lahat ng tao. Lumapit siya sa akin at pilit na iniabot ang isang plastic ng tinapay. Eto, kumuha ka na. Alam ko namang wala kang perang dala dahil sabi ni Noel, hindi ka na nagpadala nitong huling buwan. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka pa rin namin kahit pinalayas mo kami sa puso mo. Ang galing niyang umarte. Sa harap ng mga tao siya ang mapagkumbabang pinsa na tumutulong sa naliligaw na kamag-anak. Pero nang lumapit siya sa tenga ko para bumulong, naramdaman ko ang tunay niyang kulay. Umalis ka na habang may mukha ka pang maihaharap sa mga tao, Lourdes. Akin ang asawa mo, akin ang mga anak mo, at sa papel, akin na rin ang bahay mo. Wala kang laban. Iniwan niya akong nakatayo doon habang ang mga tao ay tumitingin sa akin ng may halong awa at pangungutya. Pero habang pinagmamasdan ko ang papalayong sasakyan nila, may napansin ako. Ang plate number ng sasakyan ay bago at ang sticker sa gilid ay mula sa isang kumpanya ng gamot na pamilyar sa akin. Bumalik ako sa lumang bahay ni Nanay Rosa. Galit man ang naramdaman ko, alam kong hindi ako mananalo sa sigawan. Pumasok ako sa lumang silid ni Nanay at hinalugog ang ilalim ng kama. Doon sa ilalim ng mga lumang banig, nahanap ko ang isang kinakalawang na baul. Kung akala nyo ay ganun lang kadaling burahin ng 12 taon ko, nagkakamali kayo. Bulong ko sa sarili habang binubuksan ang baul. Sa loob nyo nakita ko ang isang lumang sobrang kulay kape. Ipinamana ito sa akin ni Nanay bago siya mamatay, pero dahil sa tiwala ko kay Noel, hindi ko na ito binuksan noon. Sa loob ng sobre ay may isang sulat kamay na kasulatan at isang dokumentong may selyo ng gobyerno. Nanlaki ang mga mata ko habang binabasa ang nilalaman. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon na sinasabi ni Patricia na sa kanya na ay hindi kailanman pwedeng ibenta o ilipat sa pangalan ng iba nang walang pirma ko at ng mga anak ko bilang mga tagapagmana ni Nanay Rosa. Isang matamis at mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ko. Nagkamali sila ng kinalaban. Akala nila ay pera lang ang dala ko mula sa Dubai. Hindi nila alam dala ko rin ang katapangan ng isang biktima na wala nang balak pang magpaapi. Eksaktong may tumunog sa labas. Isang itim na motor ang huminto at isang lalaking naka-helmet ang nag-iwan ng isang brown envelope sa tapat ng pinto ko bago mabilis na umalis. Binuksan ko ang envelope at muntik ko nang mabitawan ang hawak ko. Mga litrato ito ni Noel at Patricia pero hindi sila masaya. May kausap silang mga lalaking mukhang delikado at sa background ay makikita ang mga kahon-kahon ng mga gamot na walang label. May tinatago ka ring baho, Patricia? Sabi ko habang hinihimas ang mga litrato. At sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak ng baby shower mo. Hindi pa man sumisikat ng husto. Ang araw na bulabog ang katahimikan ng kalsada sa tapat ng lumang bahay ni Nanay Rosa. Nagising ako sa tunog ng isang malakas na busina at ang pamilyar na boses ni Noel na sumisigaw sa labas. Lourdes, lumabas ka rito. Kunin mo ang mga basura mo bago ko ito sunugin. Nagmadali akong lumabas, hindi pa man nakakapagsuklay. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang makita ang isang pickup truck na nakaparada sa tapat ng gate. Sa likod niyon sina Noel at Miguel, ang sarili kong anak ay abala sa pagtatapon ng mga gamit ko sa kalsada. Ang aking mga lumang damit, ang mga sapatos na iniwan ko noong huling uwi ko, at maging ang mga litrato namin nung bago pa ako umalis patungong Dubai. Lahat ay parang basurang isinasabog sa putek. Noel, ano ba? Bakit mo ginagawa ito? Sigaw ko habang pilit na sinasalo ang isang malaking frame ng aming wedding photo pero huli na. Bumagsak ito sa semento at nabasag ang bubog. Ayaw ko nang makakita ng kahit anong amoy Lourdes sa bahay ko, sabi ni Noel habang hinihingal. Sabi ni Patricia nahihilo siya sa amoy ng mga gamit mo. Nakakasama raw sa pagbubuntis niya. Bahay mo, Noel? Bawat pako sa bahay na yon dugo at pawis ko ang nagbayad.
Hinarap ko si Miguel, na noon ay hawak ang isang kahon ng aking mga personal na gamit. Miguel, anak, ititigil mo ba yan? Ako ang nanay mo. Tumingin sa akin si Miguel. Walang pagmamahal, walang respeto. Nanay ang nanay, hindi nang iiwan para lang makipaglayasan sa ibang lalaki sa Dubai. Huwag mo na kaming bulahin, Nay. Alam namin ang lahat. Nakita namin ang mga sulat at pictures mo kasama ang banyagang yon. Ibinibigay mo sa kanya ang pera na dapat ay para sa amin. Napahawak ako sa dibdib ko. Anong pictures? Anong sulat, Miguel? Kasinungalingan yan. Walang ibang lalaki. Nagtatrabaho ako sa ospital ng 12 oras araw-araw. Sinungaling, singhal ni Noel. Tama na ang drama, Lourdes. Heto pa ang huli mong basura. Inihagis ni Noel ang isang maliit na album. Bumukas ito sa hangin at nagliparan ang mga piraso ng papel sa maputik na kalsada dahil sa ulan kagabi. Sa di kalayuan, nakita ko si Patricia na nakatayo sa tapat ng kanilang gate, nakasuot ng sunglasses at nakangiti habang nanonood sa bawat pagpahiya sa akin. Sa tabi niya ay si Joy, ang bunso ko na nakayuko lang at hindi makatingin sa akin. Joy, anak, tulungan mo si nanay. Pagmamakaawa ko. Pero sa halip na lumapit, hinawakan ni Patricia ang balikat ni Joy at may ibinulong dito. Tumingala si Joy at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pandidiri sa mga mata ng bunso ko. Sana hindi ka nalang bumalik, Nay. Mas masaya kami noong wala ka. Tila tumigil ang mundo ko. Ang bawat pagtitiis ko sa Dubai, ang bawat gabing hindi ako kumakain para lang makabili ng magandang gadget para sa kanila. Ang bawat Paskong nag-iisa ako habang umiiyak sa harap ng webcam, lahat yun itinapon nila sa putikan. Nagsimulang umandar ang truck. Humaharurot silang umalis, iniwan akong nakaluhod sa gitna ng kalsada, pinalilibutan ng aking mga gamit na ngayon ay basang-basa at madumi na. Narinig ko ang hagikgikan ng ilang kapitbahay na nanunood mula sa kanilang mga bintana. Ang hiya ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin. Sinimulan kong pulutin ang mga damit ko nang may makita akong isang bagay sa ilalim ng gulong ng isang nakaparadang sasakyan. Isang maliit na piraso ng papel. Mabilis ko itong kinuha. Ito ang tanging litrato ni Nanay Rosa na daladala ko simula noong bata pa ako. Pero ngayon punit na ito at may bakas ng sapatos ni Noel. Ang mukha ng nanay ko, ang tanging taong naniwala sa akin, ay niyurakan nila. Niyakap ko ang maduming litrato at doon ay humagulgol ako. Hindi dahil sa panghihinayang sa mga gamit ko, kundi dahil sa sakit na ang pamilyang binuo ko ay sila ring kumatay sa pagkatao ko. Pero sa gitna ng aking pag-iyak, may naramdaman akong galit na naglalumiyab. Isang galit na hindi ko kailanman naramdaman noon. Pinunasan ko ang luha sa aking pisingi gamit ang maduming kamay. Tumingin ako sa mansyong nakatayo sa kabilang kanto ang bahay na itinayo ko, pero naging kuta ng mga ahas. Noel! Patricia! Bulong ko habang mahigpit na hawak ang punit na litrato ni Nanay Rosa. Itinapon niyo ang nakaraan ko! Pero sisiguraduhin ko na, ang kinabukasan niyo, ako mismo ang sisira. Tumayo ako ng tuwid. Hindi na ako ang Lourdes na umuwing puno ng pag-ibig at pasalubong. Ang babaeng nakatayo sa ulan ngayon ay isang ina na ninakawan ng dangal at isang asawa na pinagtaksilan ng tiwala. Habang pinupulot ko ang mga natirang piraso ng wedding photo namin, isang bagay ang kuminang sa ilalim ng mga bubog. Isang maliit na susi na may nakasabit na keychain ng isang pharmaceutical company, ang susi na nahulog siguro ni Noel o Patricia habang nagtatapon ng gamit. Kinuha ko ang susi at itinago sa bulsa ko. Simula na ito, sabi ko sa sarili. Kung gusto niyo ng giyera, ibibigay ko sa inyo ang impyerno. Ang bawat yabag ko sa sahig na kahoy ng bahay ni Nanay Rosa ay naglilika ng langit niyet, tila ba sumasabay sa hapdi ng bawat tibok ng puso ko. Pagkatapos ng gulo kaninang umaga, ang katahimikan ng lumang bahay na ito ay nakakabingi. Malinis na ang litrato ni Nanay, bagaman may marka pa rin ang punit, inilagay ko ito sa ibabaw ng maliit na altar sa sala. Nanay, patawad po, bulong ko, habang nagtitirek ng kandila. Pinabayaan ko ang inyong iniwan dahil sa sobrang tiwala sa mga taong akala ko ay mahal ako. Hinarap ko ang kinakalawang na baul na nakuha ko sa ilalim ng kama. Gamit ang isang martilyo, pinuwersa kong buksan ang kandado nito.
Sa loob bumuga ang amoy ng lumang papel at mothballs. Hinaluhog ko ang mga lumang tela hanggang sa makuha ko ang isang itim na folder na nakabalot sa plastic. Dahan-dahan kong binasa ang sulat kamay ni Nanay Rosa. Hiha, Lourdes. Alam kong darating ang araw na babasahin mo ito. Hindi sa wala akong tiwala kay Noel. Pero bilang isang ina, nakikita ko ang mga bagay na hindi mo nakikita dahil sa layo mo. Ang lupang kinatatayuan ng bahay niyo ay hindi ko ibinigay bilang donasyon. Ito ay isang conditional trust para sa iyo at sa mga apo ko. Walang sinuman kahit ang asawa mo ang pwedeng magbenta o maglipat ng titulo nito hanggat hindi ka pumipirma sa harap ng abogado. Huwag kang papayag na tapakan ang iyong danggal. Nanginig ang mga daliri ko nang makita ang orihinal na titulo ng lupa, TCT. Ito ang orihinal. Kung ganoon ang titulong ipinagmamayabang ni Patricia na nakapangalan sa kanya ay walang duda. Isang peke. Isang matibay na kaso ng falsification of public documents. Ngunit hindi lang yon ang nasa loob ng baul. May isang maliit na notebook doon, isang logbook ng mga remittance. Nakalista rito ang bawat sentimong ipinadala ko sa loob ng 12 taon. Pero may mga pulang marka sa huling 3 taon. Nakasulat doon, pera ni Lourdes kinuha ni Patricia para sa business. Doon ko naalala ang susi na nakuha ko sa putikan kanina. Inilabas ko ito mula sa aking bulsa. May nakaukit na logo rito, MedDirect Pharma Solutions. Business? Bulong ko. Kaya pala ang lakas ng loob mong itaboy ako, Patricia. Gamit ang pera ko, nagtayo ka ng sarili mong mundo. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Agad kong itinago ang mga dokumento sa ilalim ng unan at kumuha ng isang kutsilyo sa kusina. Sa panahong ito, wala na akong tiwala sa kahit sino. Pagbukas ko ng pinto, laking gulat ko nang makita si Aling Martha, ang kapitbahay naming matagal ko nang hindi nakakausap. May dala siyang mangkok ng ulam pero ang kanyang mga mata ay balisa. Lourdes, pumasok tayo. Ayaw kong makita nila ako rito. Bulong niya habang nagmamadaling pumasok. Aling Martha, bakit po? Anong problema? Makinig ka, Lourdes. Alam kong masama ang loob mo, pero kailangan mong malaman ang totoo. Hindi lang pangangaliwa ang ginagawa ni Noel at Patricia sa loob ng bahay mo, panimula ni Aling Martha habang nakatingin sa labas ng bintana. Tuwing madaling araw, may mga delivery truck na dumarating doon. Maraming kahon ang ipinapasok at inilalabas. Isang gabi, nakita ko si Patricia naggalit na galit dahil may mga gamot na nag-expire pero binubura nila ang petsa at pinapalitan ng bago. Nanlaki ang mga mata ko. Pharmacist si Patricia, pero hindi siya pwedeng mag-operate ng walang lisensya mula sa FDA. Yun na nga, Lourdes. Ginagamit nila ang garahe mo bilang warehouse ng mga peking gamot at expired na supply. Yun ang dahilan kung bakit ayaw kanilang pabalikin. Natatakot silang matuklasan mo ang illegal nilang gawain. Biglang nagkaroon ng linaw ang lahat. Ang SUV ni Patricia, ang mga bagong gamit ang pagmamadali nilang paalisin ako. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa isang kriminal na gawain na ginagawa nila sa loob mismo ng pundasyon ng aking pinaghirapan. May isa pa, Lourdes, dugtong ni Aling Martha. Ang mga anak mo, si Miguel at Joy. Sinasabi ni Noel na ang perang pambili ng mga gamot na yon ay galing sa investments mo sa Dubai na nalugi. Ginawa ka nilang dahilan kung bakit naghihirap ang pamilya para magmukhang bayani si Patricia sa pagliligtas sa kanila gamit ang negosyong iyon. Napakuyom ang palad ko hanggang sa bumao ng mga kuko ko sa balat. Hindi lang nila ninakaw ang bahay ko, ginamit pa nila ang pangalan ko para lasunin ang isipan ng mga anak ko. Salamat, Aling Martha. Malaking tulong ito, sabi ko nang may kasiguraduhan. Nang makaalis si Aling Martha, tiningnan ko ang susi ng MedDirect Pharma. Alam ko na kung nasaan ang warehouse nila. Sa likod lang ng garahe ng mansyon ko, sa kwartong dati ay nakalaan para sa aking pag-uwi. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang contact list ko. Hinanap ko ang pangalan ni Attorney Santos, ang kaklase ko noong high school na alam kong dalubhasa sa mga kasong ganito. Hello, Attorney, si Lourdes ito. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi lang lupa ang kukunin ko sa kanila. Gusto ko silang makitang mabulok sa kulungan. Habang nagsasalita ako sa telepono, nakita ko ang anino ng isang tao sa labas ng bintana. Mabilis akong lumapit at hinawi ang kurtina, pero wala na doon ang tao. Ang tanging natira ay ang bakas ng tsinelas na pamilyar sa akin, ang tsinelas ni Joy.
Naririnig ba ng anak ko ang lahat? O siya ang inutusan ni na Noel para manmanan ako? Hindi na mahalaga. Ang digmaan ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito ako na ang may hawak ng alas. Maaga pa lang ay nakabihis na ako ng aking uniforme bilang nurse, hindi para pumasok sa trabaho, kundi para magsilbing baluti sa haharapin kong laban. Paglabas ko ng lumang bahay ni Nanay Rosa, ramdam ko ang bigat ng tingin ng mga kapitbahay, pero hindi ko na sila pinansin. Diretso ang lakad ko patungo sa bayan sa bangko, kung saan ko ipinadadala ang aking mga remittance sa loob ng mahabang panahon. Good morning, Ma'am Lourdes. Welcome back po. Bati sa akin ng security guard na nakakakilala sa akin bilang isang tapat na depositor. Pagupo ko sa tapat ng bank officer, tila nanunuyo ang lalamunan ko. Gusto ko pong makakuha ng full statement ng aking joint savings account at trust account ng mga anak ko para sa nakalipas na 5 taon. Mahinahon kong sabi. Sandali lang po, ma'am, sagot ng teller. Maya-maya pa ay bumalik siya na may dalang makapal na tumpok ng papel. Habang binabasa ko ang bawat linya, tila ba unti-unting pinapatay ang aking pagkatao. Dandaang 5 piso ang inilalabas sa account buwan-buwan. Hindi ito napunta sa matrikila ni na Miguel at Joy, at lalong hindi sa maintenance ng bahay. Ang bawat withdrawal ay may kasamang Special Power of Attorney, SPA, na nilagdaan ko noon para kay Patricia para sa emergency purposes lamang. Pero ang nakita ko ay ang mga transfer sa isang account na nagngangalang Patricia's MedDirect Pharma. Diyos ko! Napahawak ako sa lamesa. Sa huling 3 taon, halos 8 milyong piso ang kinuha ni Patricia mula sa aking pinaghirapan. Ginamit niya ang tiwala ko para pondohan ang kanyang ilegal na negosyo habang pinaniniwala ang mga anak ko na naghihirap kami dahil sa luho ko sa Dubai. Matapos sa bangko, dumiretso ako sa City Hall sa Business Permits and Licensing Division. Gamit ang pangalan ng kumpanyang nakita ko sa bank statement, napatunayan ko ang isa pang malaking kasinungalingan. Ma'am, ang MedDirect Pharma ay rehistrado sa ilalim ni Patricia Salvador, pero ang permit nila ay para lamang sa online distribution. Wala silang pahintulot na gumamit ng residential area bilang warehouse at lalong wala silang lisensya mula sa FDA para sa repackaging. Paliwanag ng staff doon. Lumabas ako ng City Hall na parang sasabog ang dibdib. Ang mansyon na itinayo ko ang pundasyong dapat ay puno ng pagmamahalan ay ginawa nilang pugad ng krimen. Ninakaw na nila ang asawa ko, ninakaw ang pera ko, at ngayon ginagamit pa nila ang aking tahanan para sa isang gawaing ikapapahamak ng ibang tao. Pauwi na ako nang mamataan ko ang 2 kong anak na si Miguel at Joy na nakaupo sa isang fast food restaurant malapit sa kanilang eskwelahan. Kasama nila si Patricia. Nakita ko kung paano maglambing si Joy kay Patricia, kung paano ituring ni Miguel na parang tunay na ina ang ahas na yon. Heto ang allowance nyo para sa linggong ito, sabi ni Patricia, habang nag-aabot ng tig-1,000 piso. Pagpasensyahan nyo na kung maliit ha. Alam nyo naman, ang Nanay Lourdes nyo itinago niya ang lahat ng kinita niya sa Dubai para sa sarili niya. Ako lang ang gumagawa ng paraan para hindi kayo magutom. Salamat, Mama Pat. Buti na lang nandyan ka, sagot ni Miguel nang may kasamang ngiti. Kung kay nanay lang, baka hindi pa kami makatapos ng pag-aaral. Doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pumasok ako sa loob ng restaurant at tumayo sa harap ng kanilang lamesa. Kitang-kita ko ang gulat at takot sa mga mata ni Patricia nang makita ako. Lourdes, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Patricia. Gusto ko lang makita kung gaano ka kahusay magsinungaling, Patricia. Malamig kong sabi. Hinarap ko si Miguel at Joy. Miguel, Joy, ang perang hawak niyo ngayon, hindi yan galing sa bulsa ni Patricia. Galing yan sa pawis ko na ninakaw niya sa bangko gamit ang peking dokumento. Nay, tumigil ka na, sigaw ni Miguel. Tumayo siya para protektahan si Patricia. Sabi ni Papa, wala kang ibang ginawa, kundi manumbat si Mama Pat ang narito noong kailangan namin ng pera para sa project noong kailangan namin ng pambayad sa kuryente. Dahil ang perang pambayad, dapat doon ay kinuha niya para sa ilegal niyang negosyo ng mga pekeng gamot. Sigaw ko pabalik. Joy, anak, maniwala ka sa akin. Ayaw ko nang makinig sa'yo, sigaw ni Joy habang umiiyak. Si Mama Pat ang laging nandyan ikaw. Isang boses ka lang sa telpono. Pera lang ang alam mong ibigay, pero pati yun, ipinagkakait mo pa pala. Mabilis silang umalis kasama si Patricia na bago lumabas ay lumingon pa sa akin
at nagpakita ng isang mapanuyang ngiti. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng restaurant, pinagtitinginan ng mga tao habang ang mga salita ng sarili kong anak ay mas masakit pa sa anumang sampal. Pero sa kabila ng sakit, may isang bagay na naging malinaw sa akin. Ang emosyon ay hindi sapat para manalo sa laban na ito. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan ko ng hustisya na hindi nadadaan sa luha. Pag-uwi ko sa lumang bahay ni Nanay Rosa, tinawagan ko si Attorney Santos. Attorney, hawak ko na ang bank statements at ang certification mula sa City Hall. Handa na akong magsampa ng kaso. Mabuti, Lourdes. Pero tandaan mo oras na ihin natin ang kaso. Wala nang balikan ito. Sigurado ka na ba? Tumingin ako sa litrato ni Nanay Rosa sa altar. Tumingin ako sa aking mga kamay na magaspang dahil sa pag-aalaga ng ibang tao sa ibang bansa, habang ang sarili kong pamilya ay itinuturing akong kaaway. Siguradong sigurado na ako, attorney. Hindi ko lang babawiin ang bahay ko. Sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung anong klaseng halimaw ang kinukup ko ng asawa ko. Huminga ako ng malalim. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay magiging pako sa kabaong ng kanilang kasinungalingan. Hindi na ako ang Lourdes na umiiyak sa ulan. Ako na ang bagyong wawasak sa kanilang ilusyon. Ang pagtatrabaho ko bilang pansamantalang nurse sa isang maliit na klinika sa barangay ang naging paraan ko para makalimot kahit sandali sa sakit at para na rin magkaroon ng dahilan na manatili sa paligid. Pero kahit anong pilit kong maging abala ang bawat pasyenteng nakikita kong may kasamang mapagmahal na ina, ay nagiging paalala ng aking kabiguan. Isang hapon habang naglalakad ako pauwi galing sa klinika, napansin ko ang pamilyar na SUV ni Patricia na nakaparada sa tapat ng palengke. Balak ko sanang umiwas, pero napatigil ako nang marinig ko ang isang pamilyar na boses na umiiyak sa likod ng sasakyan. Si Joy. Nagtago ako sa likod ng isang malaking post ng kuryente. Nakita ko si Patricia na lumabas mula sa driver's seat, bit-bit ang ilang shopping bags. Wala na ang mapagmahal na ngiti na ipinapakita niya tuwing nasa harap siya ni Noel at Miguel. Ang mukha niya ay puno ng pot at pagkayamot. Tumigil ka na sa pag-iyak, Joy. Nakakairita ka na. Sigaw ni Patricia habang padabog na binubuksan ang pinto sa likod. Pero Mama Pat, masakit po talaga ang tiyang ko. Gusto ko na pong umuwi. Hikbi ng bunso ko. Anong masakit ang tiyan? Ang sabihin mo nag-iinarte ka lang para hindi mo gawin ang mga utos ko? Akala mo ba libre ang pananatili niyo sa bahay na yun? Nagpapakahirap akong magtrabaho para sa inyo habang ang nanay niyo ay nagpapakasarap lang. Tapos na yon, magrereklamo ka? Hindi po. Totoo po, masakit po talaga. Pakiusap ni Joy. Kitang-kita ng dalawa kong mata kung paano sinampaw ni Patricia si Joy sa braso, hindi ganong kalakas para mag-iwan ng bakas na makikita ni Noel. Pero sapat na para mapatalon sa takot ang anak ko. Huwag kong sasagot. At tandaan mo kapag nagsumbong ka sa papa mo o sa kuya mo, sasabihin ko sa kanila na ninakawan mo ako ng pera. Palalayasin ka nila at sigurado akong hindi ka tatanggapin ng nanay mong ambisyosa. Nanginig ang buong katawan ko sa galit. Gusto kong sumugod, gusto kong sakalin si Patricia sa harap ng maraming tao. Pero bago pa ako makagalaw, mabilis ning itinulak si Joy papasok sa sasakyan at humarurot sila paalis. Naiwan akong nakatayo sa gilid ng kalsada, humihingal sa sobrang galit. Doon ko napatunayan na ang Mama Pat na mahal na mga anak ko ay isang maskara lang. Ginagamit niya ang takot at manipulasyon para kontrolin ang mga bata kapag wala si Noel. Hindi pa natatapos ang gabi nang makarinig ako ng malakas na katok sa pinto ng bahay ni Nanay Rosa. Pagbukas ko, si Noel ang gumungad sa akin. Amoy alak siya at gusot-gusot ang suot na barong tila galing sa isang pagtitipon. Lourdes, itigil mo na ito, bungad niya. Pumasok siya sa loob nang hindi nagpapaalam. Itigil ang alin, Noel? Malamig kong tanong. Ang pagpunta-punta mo sa bangko at sa City Hall. Akala mo ba hindi ko malalaman? Tinawagan ako ni Patricia. Umiiyak siya dahil natatakot siyang baka kung anong gulo ang gawin mo sa negosyo niya. Negosyo niya, oh? Negosyo niyo gamit ang pera ko. Humakbang ako palapit sa kanya. Noel, nalaman ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa mga peking gamot. Alam ko kung paano niyo nilinis ang account ko. At higit sa lahat, nakita ko kung paano saktan ni Patricia si Joy kanina. Tumawa si Noel isang tawang puno ng pangungutya. Saptan si Patricia, Lourdes, baka naman guni-guni mo lang yan dahil sa sobrang selos mo.
Si Patricia ang nag-aalaga sa mga bata habang wala ka. Siya ang pamilya nila ngayon. At tungkol sa pera, investment yon para sa kinabukasan natin. Maibabalik din yon kapag lumaki na ang kita. Investment, Noel? Illegal ang ginagawa nyo? Gusto nyo bang mabulok sa kulungan? Biglang nagbago ang anyo ni Noel. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso, ang mga mata niya ay nanlilisik. Makinig ka, Lourdes. Huwag kang magkakamaling magsumbong sa pulis o mag-iskandalo. Kapag ginawa mo yan, sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na makikita ang mga bata. Sasabihin ko sa korte na wala kang kwentang ina na iniwan mo sila para sa ibang lalaki. May mga saksi ako, Lourdes. Ang nanay ko ang mga kapitbahay. Lahat sila ay panig sa akin. Bibitiwan mo ako o sisigaw ako para mabulabog ang buong barangay. Banta ko sa kanya. Dahan-dahan niyang binitiwan ang braso ko, pero hindi nawala ang nakakatakot na tingin niya. Pumirma ka na sa deed of sale ng lupa, Lourdes? Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng kinikita ng negosyo at hahayaan kitang makita ang mga bata minsan sa isang buwan. Yan na ang pinakamagandang offer na makukuha mo. Hinding-hindi ako pipirma, Noel. Handa ako mawala ang lahat. Huwag lang mapunta sa inyong dalawa ang pinaghirapan ko. Kung ganoon pinili mo ang mahirap na paraan, sabi niya bago tuluyang lumabas ng pinto. Nang makaalis si Noel, napaupo ako sa sahig. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Malaki ang kalaban ko. Hawak nilang tiwala ng mga anak ko. Hawak nilang opinyon ng mga tao sa barangay at handa silang gumamit ng dahas para maprotektahan ang kanilang mga sikreto. Pero may hasang bagay silang nakalimutan. Ako ang nag-alaga sa mga pasyenteng malapit ng mamatay sa loob ng 12 taon. Nakita ko ang pinakamadilim na bahagi ng buhay sa ospital. Hindi ako basta-basta susuko. Kinuha ko ang aking recorder na itinago ko sa bulsa habang kausap ko si Noel. Nakarecord ang lahat ng pag-amin niya tungkol sa investment at ang pagbabanta niya sa akin. Akala mo ba ay mahina ako, Noel? Bulong ko habang pinapakinggan ang boses niya. Ito ang magiging simula ng pagbagsak niyo. Pero bago ko ituloy ang plano laban sa kanila, kailangan ko munang iligtas si Joy. Kailangan kong iparamdam sa anak ko na may nanay siyang handang pumatay at mamatay para sa kanya. At alam ko na kung paano gagawin yon. Nalaman ko kay Aling Martha na aalis sina Noel at Patricia para sa isang business dinner kasama ang ilang distributor ng gamot. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Hindi ko gagamitin ang galit, kundi ang pagmamahal na 12 taon kong itinago sa loob ng mga balikbayan box. Nagluto ako ng sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni na Miguel at Joy nung maliliit pa sila. Tanda ko pa kung paano nila pinag-aagawan ng asim ng sabaw at ang malalaking hipon. Habang nagluluto, hindi ko mapigilang mapaluha. Ang amoy ng sinigang ay amoy ng tahanan. Isang bagay na pilit na binura ni na Noel sa isipan ng mga bata. Dala ang isang thermal container. Naglakad ako patungo sa mansyon. Nakita ko si Joy na nakaupo mag-isa sa swing sa garahe. Mukha siyang matamlay at nakahawak pa rin sa kanyang tiyan. Ang kuya niyang si Miguel ay nasa di kalayuan abala sa paglalaro sa kanyang cellphone. Joy? Anak? Tawag ko sa mahinang boses mula sa labas ng gate. Napatingin sa akin si Joy. May takot sa kanyang mga mata. Marahil ay dahil sa banta ni Patricia sa kanya. Nay, bakit po kayo nandito? Baka makita kayo ni Papa. Sandali lang ito, Joy. Alam ko masakit ang tiyan mo. Nakita ko kayo ni Patricia sa palengke kahapon. Sabi ko habang iniaabot ang isang maliit na bote ng langis at ang container ng pagkain sa pagitan ng mga rehas ng gate. Heto, uminom ka muna ng mainit na sabaw. At gamitin mo itong langis, ituro ko sa'yo kung paano ang masahe na ginagawa ko sa'yo nung baby ka pa. Lumapit si Joy tila nag-aalangan. Pero dahil sa gutom at sakit, tinanggap niya ang sabaw. Paghigop niya, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang muka. Nay, lasang-lasa po ito nung dati. Dahil ako ang nagturo kay Patricia kung paano magluto niyan, Joy. Pero hinding-hindi niya makukuha ang tamang asim na gusto niyo. Nakangiti kong sabi. Lumapit na rin si Miguel, dala ang kanyang sapatos na tila nasira ang swelas. Ano yan? Baka may lason yan, Joy? Miguel, anak, tingnan mo yung sapatos mo, sabi ko habang nakatitig sa suot niya. Yan yung Nike na binili ko sa Dubai Mall nung 3-day sale.
Tanda ko pa 3 ospital ang pinuntahan ko para lang makapag-overtime at mabili yan dahil yan ang hiningi mo sa akin sa Skype. Napatigil si Miguel. Tiningnan niya ang kanyang sapatos. Sabi ni Mama Pat, siya ang bumili nito. Sabi niya galing ito sa bonus niya sa trabaho. Pati ba naman yan, Miguel? Pati ba naman ang mga regalo ko? Ninakaw niya ang credit? Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita ang isang lumang picture ko sa Dubai, nakasuot pa ako ng scrubs. Pagod na pagod pero nakangiting hawak ang sapatos na yon sa loob ng mall. Ang petsa sa picture ay eksaktong 1 buwan bago niya natanggap ang regalo. Nanahimik si Miguel. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Ang pader na itinayo ni Noel sa pagitan namin ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Miguel, Joy, alam ko ang sinasabi nila tungkol sa akin. Pero isipin niyo kung talagang nagpapakasarap ako sa Dubai. Bakit hanggang ngayon ay magaspang ang kamay ko? Bakit ang mga damit ko ay lumana? Ipinakita ko sa kanila ang aking mga palad. Ginawa ko ang lahat para sa inyo. Hindi ako perpektong nanay dahil wala ako sa tabi niyo. Pero kailanman ay hindi ko kayo kinalimutan. Nay, totoo po ba? Tanong ni Joy. Nagsisimula ng mangilid ang luha. Sabi po kasi ni Mama Pat, galit daw kayo sa amin kaya hindi kayo umuuwi. Hinding-hindi ako magagalit sa inyo. Niyakap ko sila sa pamamagitan ng gate. Joy, yung sakit ng tiyan mo. Stress yan. Natatakot ka ba kay Patricia? Tumango si Joy habang umiiyak. Sinampan niya po ako kahapon. Sabi niya wag daw ako magsusumbong kay Papa. Naramdaman ko ang paghigpit ng kamao ni Miguel. Ano? Sinaktan ka niya, Joy? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natatakot po ako, kuya. Sabi niya palalayasin niya tayo. Hindi niya kayo mapapalayas dahil ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito ay sa akin. Matigas kong sabi. Miguel, kailangan ko ang tulong mo. Alam kong may mga kahon sa garahe tuwing madaling araw. Tulungan mo akong kumuha ng litrato ng mga label ng mga gamot na yon. Yon ang magiging bala natin para mapaalis si Patricia dito. Tumingin si Miguel sa mansyon pagkatapos ay sa akin. Nakita ko ang pagbabalik ng determinasyon sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, nakita ko ang anak kong handang kumampi sa kanyang tunay na ina. Gagawin ko po, Nay. Patawad po. Patawad kung naniwala kami sa kanila. Hikbi ni Miguel. Shh, ayos lang anak. Ang mahalaga, gising na kayo. Paalis na ako nang biglang bumukas ang malaking gate. Ang SUV ni Noel ay pumasok na. Mabilis akong nagtago sa likod ng malaking puno ng mangga sa tapat ng bahay. Nakita ko si Patricia na bumaba mukhang galit na galit habang may kausap sa cellphone. Ano, hindi tinanggap ang delivery? Bakit? Dahil ba sa expired na yung batches? Gawan niyo ng paraan. Palitan yung stickers. Narinig iyon ni na Miguel at Joy. Nagkatinginan silang dalawa. Ang katotohanang matagal nang itinatago ay unti-unti nang bumubulaga sa kanila sa gitna ng liwanag. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi na bigat ang nararamdaman ko kundi pag-asa. Ang tiwala ng mga anak ko ang pinakamalakas kong sandata. At ngayon na hawak ko na ito, wala nang makakapigil sa pagbagsak ng kaharian ng kasinungalingan ni Noel at Patricia. Madaling araw noon nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Miguel sa aking lumang cellphone. Isang simpleng larawan lamang yon ng isang bukas na kahon sa garahe punong-puno ng mga bote ng gamot na may tatak ng MedDirect Pharma kasama ang isang malaking chart ng expiration dates kung saan kitang-kita ang paggamit ng pandikit at bagong sticker para palitan ang lumang petsa. Kasunod noon ang isa pang mensahe. Naikinuha na ni Papa ang titulo ng lupa sa cabinet niya. Sabi niya kay Mama Pat ibebenta na raw nila ang bahay dahil may nag-aabang ng buyer bukas ng umaga. Napakabilis na mga pangyayari. Hindi na nila hinintay na maayos ang mga kaso. Inuunahan nila ang panahon dahil natatakot silang maabutan ng batas. Pero hindi nila alam na ang bawat galaw nila ay nakatala na rin sa aming mga kamay ni Attorney Santos. Kinaumagahan maaga pa lang ay nakatayo na ako sa tapat ng barangay hall kasama ang 2 tauhan ni Attorney Santos at isang opisyal mula sa FDA, Food and Drug Administration, na aming nakontak noong nakaraang araw. Hawak ko ang buong ebidensya, ang orihinal na land title mula sa baul ni Nanay Rosa, ang certified bank statements mula sa bangko
na nagpapatunay ng pagnanakaw sa aking account, ang mga litrato ng pekeng gamot na ipinadala ni Miguel, at ang signed affidavit ng mga anak ko tungkol sa pang-aabuso at illegal na operasyon sa loob ng bahay. Lourdes, sigurado ka ba rito, kapag pinasok natin ang bahay ngayon, kasama ang mga ahensya ng gobyerno, wala nang atrasan nito? Seryosong tanong ni Attorney Santos habang inaayos ang kanyang briefcase. Tumingin ako sa sinag ng araw na sumisikat sa kalangitan. Ang 12 taon ng pag-iyak sa disyerto ay nagtapos na sa sandaling ito. Attorney, hindi ko na pinoprotektahan ang kasal na matagal ng patay. Ang pinoprotektahan ko ngayon ay ang kinabukasan ng mga anak ko at ang dangal ng pangalan ko. Samantala sa mansyon kasalukuyang nagaganap ang isang mabilis na transaksyon. Si Noel at Patricia ay abala sa pag-aayos ng mga papeles sa sala, kasama ang isang nagpapakilalang buyer ng lupa. Naroroon din si Aling Tisay, ang biyenan ko, na tuwang-tuwa pa habang nagbibilang ng malaking sobre ng pera na ibinigay sa kanya ni Patricia bilang bahagi niya sa bentahan. Pumirma ka na rito, Noel, para matapos na ito, naiinip na sabi ni Patricia habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Gusto ko nang lumipat sa Cebu bago pa makaporma ang babaeng yon. Oo, eto na, pinipirmahan ko na, sagot ni Noel na may ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. Matapos nito, wala nang ludas na gugulo sa atin. Pero bago pa man dumampi ang ballpen sa papel, ang malaking gate ng mansyon ay biglang bumukas ng may malakas na kalabog. Hindi na kami kumatok. Pumasok kami ng sabay-sabay, ako sa unahan, kasama ang 2 pulis mula sa Davao City Police Office, ang taga-FDA at si Attorney Santos. Sumunod sa likuran ko sina Miguel at Joy na may dalang mga bag, tuluyang lumayo sa mga taong naglinlang sa kanila. Anong kabastusan ito? Sigaw ni Noel habang napatayo sa gulat na bitawan ng ballpen na hawak niya. Si Patricia naman ay namutla na parang sinulid. Ang mga ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng panginginig ng panga nang makita ako sa unahan suot ang damit na may tatak ng katarungan. Lourdes, paano ko nakapasok dito? Sigaw ni Patricia habang nanginginig ang mga daliri. Salamat sa paboritong anak ko at sa susi na iniwan mo sa putikan, Patricia. Malamig kong sabi habang naglalakad papasok sa sala, na parang ako ang reyna ng sarili kong tahanan. At pasalamat na rin sa mga pulis at FDA inspectors na kasama ko ngayon. Humarap ang inspector mula sa FDA kina Noel at Patricia habang ipinapakita ang search warrant. Patricia Salvador, kayo ba ang may-ari ng MedDirect Pharma na nagpapatakbo ng illegal repackaging warehouse sa residential area na ito? Hindi po. Wala kayong ebidensya. Tangi ni Patricia, pilit na itinatago ang mga dokumento sa ilalim ng mesa. Wala kaming ebidensya. Si Miguel na ang sumagot habang lumalapit sa mesa. Inilabas niya ang isang susi at binuksan ang pinto patungo sa garahe. Ito po ang warehouse nila, sir. Dito nila tinatago ang mga expired na gamot na binabago ang expiration date. Nagpuntahan ng mga pulis at ang FDA inspector sa garahe. Pagbalik nila, bitbit na nila ang ilang kahon ng mga puslit at pekeng gamot. Ang mukha ni Noel ay namutla ng husto. Napatingin siya kay Patricia na ngayon ay umiiyak na sa takot. Patricia, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Noel na tila ngayon lang nagising sa bangungot. Ginawa mo ang illegal na yan sa loob ng bahay ko. Bahay mo? Tumawa ako ng malakas, isang tawang puno ng hinagpis at tagumpay. Inilabas ko ang orihinal na titulo mula sa aking bag at ibinigay kay Attorney Santos. Basahin mo sa kanila, Attorney, kung kanino nakapangalan ng lupa at bahay na ito. Binasa ni Attorney Santos ang dokumento ng may malakas at malinaw na boses. Ang titulong ito ay nasa ilalim ng conditional trust ni Rosa Reyes na ipinamana kay Lourdes Reyes at sa kanyang mga anak. Walang bisa ang anumang deed of sale o paglilipat ng titulo na ginawa ng walang pahintulot ng tunay na nagmamay-ari. Ang pinirmahan ninyong kontrata ngayon ay isang malaking kasalanan ng falsification of public documents. Napaupo si Aling Tisay sa sofa. Naninginig ang matandang katawan habang binitawan ang sobre ng pera na ibinigay sa kanya. Pati ba naman ako, Patricia? Niloko mo rin ako? Nay, si Lourdes ang kalaban natin. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sigaw ni Patricia, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Lumapit ang 2 pulis at ikinuwintas ang posas sa mga kamay ni Patricia. Sumunod din nilang ginitgitan si Noel habang ito ay nagmamakaawa sa akin. Lourdes,
Asawa mo pa rin ako. Maawa ka naman. Isang pamilya tayo. Umiiyak na sabi ni Noel habang kinakaladkad palayo ng mga pulis. Tiningnan ko siya sa mga mata ang lalaking minahal ko ng buong tapat, ang lalaking pinagpadalhan ko ng pawis ko mula sa disyerto. Noong itinapon mo ang mga gamit ko sa putikan at hinayaan mong saktan niya ang mga anak ko, tinapos mo ang pamilyang sinasabi mo. Habang isinasakay sina Noel at Patricia sa police patrol car, napatingin ako sa mga kapitbahay na naguunahang sumilip sa kalsada. Wala na ang hiya na naramdaman ko noong unang araw ng pagbabalik ko. Ang natira na lamang ay ang kapayapaan ng isang babaeng nagtagumpay sa pagbawi ng kanyang buhay. Lumapit sa akin sina Miguel at Joy. Yumakap sila ng mahigpit sa aking baywang umiiyak habang humihingi ng tawad. Patawarin mo kami, Nay, bulong ni Miguel. Hinaplos ko ang buhok nila. Tapos na ang bangungot mga anak, umuwi na tayo. Ang katahimikan sa loob ng mansyon pagkatapos ng gulo ay nakakabingi. Ngunit hindi ito ang nakakatakot na katahimikan nung unang gabi ng aking pagbabalik. Ito ay katahimikan ng paglaya. Wala na ang mga sirena ng pulis, wala na ang mga sigaw ni Noel, at wala na ang mapanuyang tawa ni Patricia. Ang natira na lamang sa sala ay ako, sina Miguel at Joy, at ang biyenan kong si Aling Tisay na hanggang ngayon ay nakatulala pa rin sa sofa. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang matandang babaeng ito na itinuring kong sariling ina at pinadalhan ko ng libu-libong piso para sa kanyang kaginhawaan, ay hindi man lang makatingin sa akin ng diretsyo. Nay, kailangan niya na po mag-impake. Mahinahon, ngunit matigas kong sabi. Lourdes, apo ko ang dinadala ni Patricia. Paano mo nagawang ipakulong ang asawa mo at ang pinsan mo? Tanong niya nang may panginginig ang boses. Pilit pa ring ibinabalik sa akin ang sisi. Hindi ko sila ipinakulong, Nay. Ipinakulong sila ng sarili nilang kasakiman. At tungkol sa inyo, 12 taon ko kayong binuhay ng marangya habang ako ay nagtitiis sa banyagang bansa. Binigyan ko kayo ng lahat, pero sa oras na kailangan ko ng kakampi, mas pinili niyo ang ahas na nagnakaw sa akin. Sagot ko habang ipinapakita ang pintuan. May maliit na apartment na binayaran si Attorney Santos para sa inyo sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos nyon, kayo na ang bahala. Tapos na ang obligasyon ko sa inyo. Wala na nagawa si Aling Tisay, kundi ang tumayo at dalhin ang kanyang mga gamit. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa mansyon, ang mansyong binuo ng aking paghihirap na akala niya ay mapapasa kanya habang buhay. Nang makaalis siya, hinarap ko ang aking mga anak. Si Joy ay tahimik na nagliligpit ng mga gamit ni Patricia na nakakalat sa sala, habang si Miguel naman ay abala sa pagtatapon ng mga natitirang kahon ng peking gamot sa garahe. Nay, gusto niyo po bang ilipat namin ang mga gamit niyo rito sa master's bedroom? Tanong ni Miguel nang may pag-aalangan. Tiningnan ko ang kwartong iyon. Doon sila natulog ni Noel habang ako ay gising na gising sa Dubai, nag-aalaga ng mga pasyente para lang may maipadala sa kanila. Huwag muna, Miguel. Gusto ko munang linisin ang bawat sulok ng bahay na ito. Gusto ko munang alisin ang amoy ng pagtataksil. Buong hapon kami nagtrabaho. Itinapon namin ang lahat ng pag-aari ni Patricia, ang mga mamahaling damit na binili, gamit ang pera ko, ang mga gamit sa banyo, at maging ang mga kurtinang pinili niya. Sinunog namin ang mga peking label ng gamot sa likod bahay. Habang pinapanood ko ang paglamon ng apoy sa mga peking dokumentong yon, naramdaman ko ang unti-unting paggaan ng aking dibdib. Kinagabihan dumating si Attorney Santos para sa isang mahalagang balita. Lourdes, formal na nating naisampa ang kasong qualified theft at falsification of public documents laban kay Patricia at Noel. Dahil sa dami ng ebidensya ng FDA tungkol sa peking gamot, malamang na hindi sila makakalabas ng piyansa sa loob ng mahabang panahon, paliwanag ni attorney. At tungkol kay Patricia, tuturo ang pagbubuntis niya, pero sa ilalim ng batas, kailangan niya pa ring harapin ang kanyang mga krimen sa loob ng piitan sa sandaling maisilang ang bata. Salamat, attorney. Wala na akong balak bawiin ang anuman. Gusto ko lang na mabayaran nila ang bawat sentimong ninakaw nila sa kinabukasan ng mga anak ko. Nang makaalis ang abogado, nagluto ako ng hapunan. Hindi sinigang, kundi adobo. Isang ulam na tumatagal, isang ulam na sumisimbolo sa katatagan. Kumain kaming 3 ng sabay-sabay sa hapagkainan. Walang Noel na nambabale wala sa akin, walang Patricia na nagmamanipula sa mga bata. Nay, basag ni Joy sa katahimikan. Patawad po talaga.
Akala namin hindi niyo kami mahal dahil palagi kayong wala. Si Papa palagi niyang sinasabi na nakakalimutan niyo na kami kapag humahawak kayo ng maraming dolyar. Hinawakan ko ang mga kamay nila. Mga anak, ang pag-ibig ay hindi lang nasusukat sa yakap at halik araw-araw. Minsan ang pag-ibig ay nasa anyo ng pagtitiis sa malayo sa pagtatrabaho, kahit may sakit ka, para lang masiguradong may pagkain kayo sa mesa at may bubong sa itaas ng inyong mga ulo. Pera lang ang naipadala ko noon dahil iyon ang kailangan nyo. Pero ang puso ko kailanman ay hindi umalis sa bahay na ito. Hinding-hindi na po kami papayag na malayo kayo sa amin, Nay, sabi ni Miguel na may determinasyon. Magtatrabaho po ako habang nag-aaral. Tutulong po ako. Hindi na kailangan, anak. May sapat pa tayong naitabi at ang negosyong pharmacy ni Patricia kukunin natin ang lisensyadong bahagi niyon at gagawin nating legal na botika na nakatutulton sa mga mahihirap sa barangay. Gagawin nating lehitimo ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, pumasok ako sa aking sariling kwarto. Binuksan ko ang bintana at pinagmasdan ang langit ng Davao. Ang mga bituin ay tila ba bumubulong ng pag-asa. 12 taon akong naging OFW, isang bayani sa mata ng gobyerno, pero isang biktima sa loob ng sariling tahanan. Ngunit ngayon, hindi na ako ang babaeng nagpapadala lang ng pera. Ako na ang babaeng nagpapadala ng sarili niyang tadhana. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Wala nang takot, wala nang pangungulila. Dahil sa wakas ang tunay na nagmamay-ari ng tahanan ay nakauwi na. 1 taon na ang lumipas simula nung gabing iyon sa barangay hall na bumago sa takbo ng aking buhay. Ngayon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aming mansyon, hindi na ulan at dilim ang gumubate sa akin, kundi ang mainit na sikat ng araw at ang sariwang hangin ng Davao. Ang bahay na ito na dati ay naging kuta ng kasinungalingan, ay muli ng puno ng halakak at tunay na pagmamahalan. Sa ibaba sa dating garahe na ginamit ni Patricia sa kanilang ilegal na gawain, ay nakatayo na ngayon ang Lourdes OFW Assistance and Wellness Center. Pinagsama ko ang aking kaalaman bilang nurse at ang aking karanasan bilang biktima ng pagnanakaw ng remittance. Nagtayo ako ng isang lehitimong botika na nagbibigay ng murang gamot sa mga kabarangay. At isang opisina kung saan tinutulungan ko ang mga kapwa ko OFW na pangalagaan ang kanilang mga ipon. At siguraduhing hindi sila matutulad sa akin. Naihanda na po ang merienda, sigaw ni Joy mula sa kusina. Bumaba ako at nakita ang aking 2 anak. Si Miguel ay nagtapos na ng kanyang unang taon sa kolehiyo bilang isang accountancy student. Gusto raw niyang siya na ang humawak ng mga libro ng aming maliit na negosyo para wala nang makapanloko sa amin. Si Joy naman ay masigla na at palaging nasa tabi ko tila bumabawi sa mga taong nawala kami sa piling ng isa't isa. Nabalitaan ko mula kay Attorney Santos na nanganak na si Patricia sa loob ng correctional facility. Isang batang lalaki. Kahit masakit ang ginawa niya, nagpadala pa rin ako ng ilang gamit para sa sanggol. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ayaw kong madamay ang bata sa mga kasalanan ng kanyang ina. Si Noel naman ay nananatiling nakakulong. Ilang beses siyang nagpadala ng sulat, nagmamakaawa, at humihingi ng tawad, nangangakong magbabago raw siya kapag nakalabas. Ngunit sa bawat sulat niya, iisa lang ang sagot ko sa aking isipan. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Pinatawad ko na siya para sa katahimikan ng aking puso, pero hinding-hindi ko na ibabalik ang susi ng aking buhay sa isang taong tinapon ng aking dangal sa putikan. Nay, may naghahanap po sa inyo sa center. Isang asawa raw ng OFW kailangan ng tulong tungkol sa joint account nila. Sabi ni Miguel habang iniaabot sa akin ang aking salamin. Mumiti ako at hinaplos ang mukha ng aking anak. Sige, susunod na ako. Bago ako lumabas, tumigil muna ako sa harap ng altar. Tiningnan ko ang litrato ni Nanay Rosa. Maayos na ang pagkakadikit nito. Wala na ang punit at nakalagay na sa isang gintong frame. Ramdam ko ang basbas niya sa bawat hakbang ko. Nawala sa akin ang 12 taon ng aking kabataan sa Dubai. Nawala ang aking asawa at ang aking tiwala sa mga taong akala ko ay mahal ako. Pero sa huli, higit pa ang nabawi ko. Nabawi ko ang respeto ng aking mga anak, ang aking ari-arian, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang aking sariling halaga. Dati ako ang nag-aalaga sa mga may sakit sa malayo.
Nayon ako na ang nagpapagaling sa sarili kong pamilya at sa sarili kong sugat. Ang pagiging OFW ay hindi lang pala tungkol sa pagpapadala ng dolyar o piso. Ito ay tungkol sa katatagan ng loob na lumaban kapag ang lahat ay tinalikuran ka na. Sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, naway magsilbi itong paalala. Huwag kayong matakot na bumalik at bawiin ang sa inyo. Dahil ang tunay na bahay ay hindi gawa sa semento o bakal kundi sa dangal ng isang babaeng marunong tumayo para sa kanyang sarili. Ako si Lourdes Reyes, isang OFW, isang ina, at ngayon, ako na ang tunay na reyna ng sarili kong tahanan.